Isipin mong nagtataglay ka ng napakalakas na kapangyarihan, isang lakas na kayang magbanta sa buong mundo. Isang kapangyarihang kayang yumuko ang lahat sa iyong kagustuhan. Naisip mo na ba yon? Kung oo, simulan na natin ang kwento. Isang tahimik na gabi, may isang binatang nagtatrabaho sa isang aklatan. Katatapos lang ng kanyang shift habang naghahanda ng umalis ang kanyang mga kasamahan. Inaya siya ng mga ito, Tara, sabay na tayong umuwi. Ngunit ngumiti lang siya ng marahan at sumagot. Ayos lang, maiwan muna ako saglit. Wala namang naghihintay sa akin sa bahay. Mag-isa siyang naupo sandali, kinakausap ang sarili bago niya kinuha ang kanyang mga gamit at nagsimulang umuwi. Pero habang naglalakad siya sa tahimik na kalsada, bigla siyang nabangga ng isang sasakyang mabilis ang takbo. Bumagsak siya sa lupa, unti-unting nawawala ang kanyang hininga hanggang sa bigla siyang muling nagmulat ng mata, pero hindi na iyon ang dati niyang mundo. Nagising siya sa ibang dimensyon. Nasa katawan ng isang maliit na bata, buhat ng isang matandang lalaki sa harap ng isang wasak na karwahe. Lumipas ang mga taon at lumaki ang bata. Nakilala siya bilang si Shin Wulfo, ipinangalan sa matandang nagligtas at nagpalaki sa kanya sa sariling tahanan. Isa itong ganap na ibang mundo, isang lugar kung saan ang paggamit ng mahika ay kasing natural ng paghinga. Dala pa rin ni Shin ang alaala ng kanyang nakaraang buhay, kahit hindi pa rin niya alam kung paano siya namatay o kung bakit siya muling isinilang dito. Isang araw, nang bumalik si Shin sa kanyang ampon na lolo, nagulat si Merlin. Nakahuli si Shin ng isang mabangis na baboy ramo, at 8 taong gulang pa lang siya. Nang hilingin ni Merlin na ipakita niya ang kanyang fire magic, halos hindi siya makapaniwala sa lakas na ipinamalas ni Shin. Hindi nagtagal, bumisita sina Melda at Michelle sa bahay ni Merlin. Labis na nagulat si Melda nang malaman ang ginawa ni Shin, pero mapagkumbaba itong nagpaliwanag na dahil yon sa kagamitang siya mismo ang gumawa na nagbigay sa kanya ng mas mabilis at maliksing galaw. Samantala, si Michelle naman ang nagturo kay Shin ng sining ng espada, kung paano humawak ng sandata at lumaban ng tama. Pagkalipas ng 2 taon, nagpa siya si Merlin na turuan si Shin ng trakang magic, isang kakayahang matunton ng mga demonyo sa paligid. Binalaan niya ito sa panganib na dala ng mga nilalang na iyon. Pero sa unang subok pa lang ni Shin, napatahimik si Merlin, agad niya itong natutunan. Walang pag-aalinlangan, naramdaman ni Shin ang presensya ng isang demonyo at agad siyang sumugod upang lipulin ito. Pagdating sa lugar, hindi na niya hinintay si Merlin. Diretso siyang umatake at natalo ang demonyo sa loob lamang ng ilang segundo. Napatayo na lang si Merlin sa pagkamangha, na pagtanto kung gaano kabilis lumalakas si Shin at kung gaano ito nagiging mas mapanganib sa bawat araw na lumilipas. Pagbalik nila sa bahay, kinausap ni Merlin si Melda tungkol sa bilis ng pag-unlad ni Shin at kung gaano siya kalakas sa hinaharap. Para sa kanila, isa na siyang tunay na apo kahit wala silang dugo na magkadugtong. Sa huli, nagdesisyon si Merlin na sabihin kay Shin ang katotohanan na hindi siya ang tunay nitong lolo. Ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag, agad siyang pinutol ni Shin at sinabi, matagal ko nang alam. Nagpatuloy si Merlin, ang mga magulang mo, pinatay sila sa napakalupit na paraan. Nang makita ko sila, hindi ko na makilala ang kanilang mga mukha. Sa kabila nito, kalmado lang nang ngumiti si Shin at sumagot, ayos lang po, Grandpa. Nagulat si Merlin. Paano nagagawa ni Shin na tanggapin iyon ng ganoon kadali? Tumingin si Shin sa kanyang mga mata at sinabi, hindi ako nalulungkot dahil hindi ko naman nakilala ang tunay kong mga magulang. Ikaw, si Melda, at si Michelle, kayo ang laging nasa tabi ko. Hindi ko kailanman naramdaman na nag-iisa ako. Kaya salamat po, Grandpa, sa pag-ampon at pagpapalaki sa akin. Hindi napigilan ni Merlin ang kanyang emosyon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, luha ng saya at pasasalamat sa taos-pusong sinabi ni Shin. Nang mag-15 taong gulang si Shin, nagtipon ng mga kaibigan ni Merlin sa kanilang bahay upang ipagdiwang ang okasyong iyon. Sa gitna ng kasiyahan, tinanong siya ni King DM. Ano na ang plano mo ngayon, binata? Ano ang balak mong gawin sa buhay mo? Pero hindi pa nakakapagdesisyon si Shin. Dapat ding malaman na si DM ay ang hari ng bansang Earlshide, ngunit hindi pa ito alam ni Shin sa mga oras na iyon. Matapos ang masayang pagtitipon, dinala sila ni Merlin sa training grounds ni Shin gamit ang isang mahiwagang portal na parang teleportation. Namangha ang lahat dahil wala pa silang nakikitang ganitong klase ng mahika sa kanilang mundo. At ang nasaksihan nila ay simula pa lamang. May ipapakita si Shin na lampas sa kanilang inaasahan. Tinipon sila ni Merlin at sinabi kay Shin, halika, ipakita mo sa kanila ang spell. Napatingin si Shin nang may pagtataka. Anong spell? Ngumiti si Merlin at sumagot, yung spell, oo, yon. Nagsimulang i-visualize ni Shin ang anyo at laki ng spell. Habang sabik na nanunood ang lahat, biglang sumiklab ang asul na apoy mula sa kanyang kamay, apoy na hindi pa nila kailanman nakita.
Sa isang iglap, umatake si Shin at isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Nabigla ang lahat sa pambihirang lakas ng kanyang kapangyarihan. Kumapit si Melda kay Merlin at sumigaw, ano bang itinuturo mo sa batang yan, ikaw na walang kwentang matanda. Si Melda, nga pala, ang asawa ni Merlin. Pagbalik nila sa bahay, kinausap ni King Diem si Shin. Binalaan niya ito na kung malalaman ng ibang mga bansa ang tungkol sa kanyang kapangyarihan, maaaring magdulot ito ng kaguluhan sa buong mundo. Napatulala si Shin, hindi niya lubos maintindihan ang mga nangyayari sa paligid niya. Matapos ang mahabang pag-uusap, nakabuo ng desisyon ng hari, kailangan pumasok si Shin sa isang Magic Academy upang mas maintindihan ang lawak ng kanyang kapangyarihan at kung paano ito naiiba sa iba. Nagulat na tanong ni Shin, ang bansa ninyo? Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ko po maintindihan, Sir Diem. Doon ibinunyag ni Diem ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ako ang ikatlong hari ng kaharian ng Earlshade. Napatulala si Shin. Sunod-sunod ang mga revelasyon at lumabas na ang mga taong nasa paligid niya ay may matataas na katungkulan. Maging si Michelle na nagturo sa kanya ng espada ay ang commander ng Royal Knights. Sa gitna ng pagkabigla, nagtanong si Shin sa hari, paano ninyo po nakilala ang lolo ko? Sumagot si Diem, noong unang lumitaw ang isang demonoid, nasa larangan ako ng digmaan. Napakalakas ng halimaw na iyon, nilipol nito ang aming hukbo sa loob ng ilang segundo. Nang ako na ang haharap at halos mamatay na. Dumating sina Merlin at Melda sa gitna ng apoy at iniligtas ako. Mula noon, naging malapit na kaming magkaibigan at madalas ko silang dinadalaw. Dito rin nalaman ni Shin na sina Merlin at Melda ay kilalang kilala sa kabisera. Kalaunan, sumakay sila sa isang carwaheng papunta sa kabisera. Pagdating pa lang nila, agad silang nakilala ng mga tao bilang wise man at wise woman, kaya dinumog sila ng mga tao. Matapos nilang mailigtas ang kaharian at ang hari mula sa banta ng mga demonyo. Dumating sila sa kanilang mansyon sa kabisera, isang napakalaking bahay na ikinamangha ni Shin. Mukhang sikat talaga sina grandpa at grandma, naisip niya. Nanirahan siya roon at kalaunan ay inimbitahang maglibot sa kabisera. Habang naglalakad, nakita niya ang isang grupo ng mga binata na nanghaharas ng ilang kababaihan. Walang pag-aalinlangan, nakialam siya at tinuruan ng mga ito ng matinding leksyon. Nagpasalamat ang mga babae kay Shin dahil sa kanyang katapangan at kabaitan. Isa sa kanila ang nagsabi, "O buwan, bumaba ka at hayaang kunin ng binatang ito ang iyong lugar." Malalim na tinamaan si Shin sa sinabi nito at halos kumabog ng sobra ang kanyang puso. Nagpunta silang lahat sa isang maliit na kafe upang mas makilala ang isa't isa. Ang pangalan ng unang babae ay si Maria habang ang ikalawa naman ay si Cicely. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Shin na pareho rin silang papasok sa Magic Academy na balak niyang salihan. Labis na nagulat ang dalawa nang malaman na papasok din si Shin sa akademya. Akala nila dahil sa husay nito sa pakikipaglaban, direkta na itong sasali sa Knights at hindi sa isang paaralan lamang. Mukhang mababait ang dalawa at wala silang alam tungkol sa tunay na sitwasyon ni Shin. Lalong humanga si Maria kina wise man at wise woman at sinabi nito, kung papasok sa Magic Academy ang apo nila, siguradong kahanga-hanga rin siya tulad nila. Nahiya si Shin kaya pinili niyang huwag sabihin ang tunay niyang pagkakakilanlan. Matapos silang magpaalamanan, umalis na siya. Ngunit halatang nahulog agad ang loob ni Cicely kay Shin sa unang pagkikita pa lang at panay naman ang pang-aasar ni Maria tungkol dito. Dumating na rin ang araw ng entrance ceremony sa Magic Academy. Mahigpit ang batas sa akademyang ito. Walang miyembro ng Maharlika o Royal Family ang pinapayagang gamitin ang kanilang kapangyarihan o estado laban sa iba. Sa lugar na ito, pantay-pantay ang lahat, mayaman man o mahirap. Habang tinitingnan ni Shin ang board para sa kanyang class assignment, may isang batang Maharlika na tumayo sa likod niya at mayabang na nagsabi, umalis ka sa daraanan ko. Hinawakan nito ang balikat ni Shin para itulak siya, pero agad siyang ibinagsak ni Shin sa lupa. Galit na sigaw ng binata, alam mo ba kung sino ako? Akala mo ba makakaligtas ka matapos mo akong haminin? Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, may boses na nanggaling sa likuran niya. Sa akademyang ito, pantay-pantay ang lahat. Ang paggamit ng impluensya ng inyong pamilya ay paglabag sa batas at may kaparusahan. Ngayon, umalis ka sa harapan ko. Hindi na nakapagsalita ang Maharlika. Yumuko ito at naglakad palayo dala ang kahihiyan. Doon nalaman ni Shin na ang nagsalita pala ay si August von Earlshade mismo, ang anak ni King Diziem. Lumapit si August kay Shin at nakipagkwentuhan. Halatang masaya ito dahil tinrato siya ni Shin bilang ordinaryong kaibigan at hindi bilang prinsipe. Sa malapit, hindi makapaniwala sina Maria at Cicely habang iniisip kung anong klaseng relasyon mayroon si Shin sa tagapagmana ng kaharian. Pagkatapos noon ay nagsimula na ang entrance exams.
Unang isinagawa ang written test saka ang pagsusulit sa magic power. Excited si Shin dahil unang beses niyang makakita ng mga kaedad niyang gumagamit ng mahika. Ngunit nagulat siya dahil para sa kanya, napakahina ng magic nila pero ipinagmamalaki pa rin ito ng karamihan. Nang turn na ni Shin, sinabi ng examiner na sirain niya ang target sa harap niya. Kaya pinigilan ni Shin ang kanyang kapangyarihan hanggat kaya niya. Pero kahit ganoon, sumabog pa rin ang buong field dahil sa lakas ng spell niya at natulala ang lahat sa napakalakas niyang mahika. Pagkatapos ng exams, inanunsyo ang resulta at si Shin ang nangunang estudyante sa buong akademya. Bilang top scorer, pinakiusapan siyang magbigay ng motivational speech para sa mga bagong estudyante. Samantala, pumasa rin sina Maria at Cicely. Lalong humanga si Cicely kay Shin. Hindi lang ito malakas sa pisikal na laban. Isa rin itong henyo sa mahika at ngayon nangunguna pa sa kanilang batch. Samantala, galit na galit naman ang maharlikang ng insulto kay Shin noong unang araw, si Cart. Hindi nito matanggap na nalamangan siya kaya nagsimula itong magkalat ng chismis na nandaya raw si Shin. Sa panahong iyon, nagpadala si Melide kay Shin ng espesyal na kasuotan na may napakakomplikadong magic inscriptions, mga enchantment na halos imposibleng baguhin o alisin. Ngunit dahil sa pambihirang kapangyarihan ni Shin, mas lalo pa niya itong napalakas. Nang malaman iyon ni Melida, labis siyang nagulat. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino ang ginawa mo. Delikado yan. Maaaring magdulot iyon ng malaking sakuna. Kalaunan, nagtipon ng lahat ng estudyante para sa opening ceremony. Gaya ng inaasahan, agad na palibutan ng mga tao si Shin nang banggitin ang kanyang buong pangalan, Shin Wolford. Natulala sina Maria at Cicely. Doon lang nila nalaman na si Shin pala ang apo ng wise man at wise woman. Matapos ibigay ni Shin ang kanyang speech, pinauwi na ang mga estudyante sa kani-kanilang klase. Mukhang normal ang lahat hanggang sa lumapit sina Maria at Cicely kay Shin upang humingi ng tulong. Ipinaliwanag ni Maria na may isang lalaking nanggugulo kay Cicely, kinokontrol at tinatakot siya at hindi nila alam kung paano ito haharapin. Agad nagalit si Shin. Bago pa siya makakilos, biglang dumating ang lalaki at sumigaw, hindi ba sinabi kong huwag kang makikipag-usap sa ibang lalaki? Siya rin pala ang maharlikang nakaaway ni Shin noong unang araw, si Cart. Tinangka ni Cart na hilahin si Cicely, pero agad hamarang si Shin. Galit na sigaw ni Cart, ano bang pakialam mo sa fiancé ko? Tumingin si Shin kay Cicely at tinanong, totoo ba yon? Agad itong sumagot, hindi. Ilang beses ko na siyang tinanggihan pero pilit niya pa rin akong pinapasagot. Kalmadong sinabi ni Shin, huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Ngunit ngumisi ng masama si Cart at sinabi, ang ama mo ay nagtatrabaho sa ilalim ng kumpanya ng pamilya namin. Kaya ko siyang tanggalin sa trabaho sa loob lang ng ilang segundo. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni August mula sa likuran. Pangalawang beses mo na to at ngayon ginagamit mo pa ang ama niya para takutin siya. Hindi ito palalampasin. Paparusahan ka. Namutla ang mukha ni Cart. Masama itong tumingin bago galit na umalis. Pagkatapos noon, lumingon si August kay Shin at pabirong sinabi, nagpapapogi ka kay Cicely, ha? Hindi masama, kaibigan. Nagdesisyon si Shin na dalhin sina Maria at Cicely sa kanilang bahay upang hilingin kay Melida na gumawa ng magical uniform na magpoprotekta kay Cicely. Tuwang-tuwa si Maria, isang pambihirang karangalan ng makabisita sa tahanan ng wise woman. Sumama rin si August sa kanila. Pagdating sa bahay ni Shin, ikinwento nila ang lahat ng nangyari. Tumingin si Melida kay Cicely at sinabi, kaya pala gusto mong gawa ng uniform ang batang ito, Shin. Mukhang seryoso ka talagang protektahan siya. Pagkatapos ay humarap siya kay Cicely. Pero bago ako gumawa ng kahit ano, may itatanong muna ako sa'yo. Talaga bang karapat-dapat ka rito? Dapat mong malaman na ang gagawin ni Shin ay itinuturing na national treasure. Nabigla si Cicely. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi po ako karapat-dapat sa kahit ano. Inabuso ko lang ang kabaitan ni Shin at hiniling ko sa kanyang protektahan ako. Hindi ko kayang tanggapin ang isang bagay na napakahalaga. Tumayo siya at akmang aalis na. Ngunit tinawag siya ni Melida. Kung pumayag ka agad kanina, pinalayas na sana kita. Pero mukhang mabait at may respeto kang bata. Karapat-dapat ka rito. Dagdag naman ni Shin, hindi ko kailanman naramdaman na ginagamit mo ako. Natutuwa pa nga ako dahil pinagkatiwalaan mo ako. Humingi ng tawad si Melida dahil napahiya si Cicely at niyakap niya ito. Hindi na napigilan ni Cicely ang kanyang pag-iyak matapos maramdaman ang init ng pag-aalaga ni Melida. Pagkatapos noon, isinama siya ni Melida upang sukatin ang bagong uniform. Samantala, medyo nakaramdam naman si Merlin na parang wala siyang gaanong naitulong kaya napangiti na lang siya ng bahagya habang nakatingin kay Shin.
Makalipas ang ilang sandali, nagtipon-tipon silang lahat upang panoorin si Shin habang nilalagyan niya ng enchantments ang uniform. Namangha sila sa sobrang eksakto at lakas ng kanyang mahika. Maging ang hari mismo ay nagsabi, kailangang manatiling sikreto ang ginagawa ni Shin. Kapag nalaman ito ng buong mundo, magkakaroon ng digmaan para lang makontrol siya. Pagkatapos noon, nilagyan din ni Shin ng enchantments ang mga uniform ni na August, Cicely, at ng kanilang mga kaibigan. Habang palis na sila, napagdesisyonan ni Shin na ipakita sa kanila ang kanyang teleportation magic. Kaya niyang pumunta agad sa anumang lugar na nakita na niya noon. Muling namangha ang lahat sa pambihirang kakayahang iyon. At doon nagtapos ang isang hindi malilimutang araw. Kinabukasan, sinamahan ni Shin si Cicely papunta sa akademya. Mas lalo pang lumalalim ang samahan nilang dalawa sa bawat sandali at unti-unti nang nahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Habang naglalakad, tuloy-tuloy na ginagamit ni Shin ang kanyang detection magic upang masiguro ang kaligtasan ni Cicely sakaling may biglaang pag-atake. Pagdating nila sa akademya, sinalubong sila ng isang professor at inilibot sa iba't ibang departments at courses ng paaralan. Sa gitna ng tour, iminungkahi ni August na gumawa si Shin ng sarili niyang department dahil sa napakalakas nitong mahika na higit pa sa anumang umiiral na grupo. Excited agad ang mga estudyante sa ideya at sinabi nilang gusto nilang sumali sa grupo ni Shin. Noong una ay tumanggi si Shin. Pero nang sabihin ni Cicely na sasali siya, agad itong nagbago ng isip. At doon isinilang ang bagong department, Ultimate Magic Research Society. Samantala, sa Royal Palace, pinag-uusapan ng hari ang lumalaking banta sa kaharian. Dami-dami na kasi ang mga demonyo, bagay na nagbabanta sa kapayapaan ng bansa. Ang mga demonyong ito ay dating mga tao, ngunit misteryosong nagbabago, at walang nakakaalam kung paano o bakit ito nangyayari. Sa kabilang banda, sa mansyon ni Cart ang maharlikang ng insulto kay Shin noon, matindi siyang pinaparusahan ng kanyang ama dahil sa ginawa niya sa akademya. Galit na galit siyang sumigaw. Kasalanan lahat ito ni Wolford. Hindi ko siya mapapatawad. Pagbabayaran niya ito. Unti-unting nagbago ang kanyang mga mata at naging kakaiba. Na parang may madilim na puwersang kumokontrol sa kanya. Nang makita yon, malakas siyang sinuntok ng kanyang ama at agad inutusan ng mga katulong na ikulong siya sa kanyang silid. Nang mabalitaan ni Shin ang nangyari, nakaramdam siya ng ginhawa dahil alam niyang magiging ligtas na si Cicely. Pero hindi siya tumigil doon. Sinimulan niyang imbestigahan ang kakaibang ugali ni Cart at nalaman niyang dati naman itong mabait at maayos na tao hanggang sa makilala nito ang gurong si Strum. Mula noon, tuluyan na itong nagbago. Kalaunan, dumating si Strum sa tahanan ni Cart. Sinalubong siya ng ina ni Cart habang umiiyak at nagmamakaawa. Pakiusap, tulungan ninyo ang anak ko. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa kanya. Ngumisi si Strum at sumagot, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid. Pagdating niya roon, gumamit siya ng spell kay Cart na nagpagningas ng matingkad na pulang kulay sa mga mata nito, isang malinaw na palatandaan ng demonic transformation. Umalis si Strum sa bahay na may nakakatakot na ngiti sa mukha na para bang nangyayari ang lahat ayon sa plano niya. Samantala, sa akademya, sinabi ni August kay Shin na naparusahan na si Cart kaya hindi na niya kailangang ihatid pa si Cicely papunta sa paaralan. Ngunit ngumiti lang si Shin at sinabi, pareho naman kami ng direksyon. Ayos lang na ihatid ko siya. Tumayo si Cicely sa tabi niya at tumango bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Tahimik ngunit espesyal ang sandaling iyon para sa kanilang dalawa. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, lalo namang na-curious ang grupo tungkol sa detection magic ni Shin at kung paano niya nararamdaman ang masasamang presensya sa paligid, lalo na ang mga demonyo. Namangha ang lahat at hindi maintindihan kung paano yun gumagana. Kaya ikinwento ni Shin kung paano niya napatay ang una niyang demonyo noong 10 taong gulang pa lamang siya. Lalo silang humanga sa kanyang lakas. Pagkatapos noon, nagpa siya silang maglakad-lakad sa labas upang magunat at magsanay ng kaunti. Pero biglang nakaramdam si Shin ng napakalakas na masamang enerhiya na mabilis na papalapit. Sa isang iglap, sumulpot si Cart, ngayon ay ganap ng nagbago, at agad silang inatake ng mabangis. Kung hindi agad nakapaglagay si Shin ng magical barrier, malamang ay napatay silang lahat. Dahil sa sobrang lakas ng spell, nasunog ang buong braso ni Shin. Ngunit dahil sa suot niyang magical uniform, agad nag-activate ang auto-recovery function nito at nagsimulang pagalingin ang kanyang sugat. Agad na lumingon si Shin kay August at mariing sinabi, isama mo silang lahat at tumakas kayo ngayon din. Tumanggi si August at sumigaw, hindi ka namin iiwan. Lalaban tayo ng magkakasama. Pero sumigaw pabalik si Shin. Makakadagdag lang kayo sa problema. Isama mo sila at umalis kayo. Naintindihan ni August ang sitwasyon kaya sinunod niya ang utos ni Shin at tumakas kasama ang iba. Nagpadala rin siya ng 2 estudyante upang ipaalam sa Academy Guards ang nangyayari.
At doon nagsimula ang labanan ni Shin at Cart. Ganap ng nilamon ng galit si Cart habang sumisigaw, "Hindi ako titigil hanggat hindi ka patay." Nagulat si Shin. Kahit ganap ng transform si Cart, nakakapagsalita pa rin ito ng maayos. Patuloy na iniwasan ni Shin ang mga pag-atake nito habang sinusubukan niyang gumamit ng magic upang ibalik ito sa normal. Ngunit lalo lamang lumalala ang galit ni Cart. Bigla itong gumamit ng self-destruction spell, isang spell na sapat para pasabugin ang buong akademya kasama ang lahat ng tao roon. Sa kritikal na sandaling iyon, wala nang ibang pagpipilian si Shin. Buong lakas siyang sumugod at nagpakawala ng nakamamatay na atake na tuluyang pumutol sa ulo ni Cart. Doon nagtapos ang buhay nito. Natigilan si Shin habang nakatayo sa gitna ng labanan. Ito ang unang beses na nakapatay siya ng tao. Hindi naman ipinanganak na demonyo si Cart, isa lamang itong taong naligaw ng landas. Ilang sandali pa, dumating sina August at ang iba pa. Hindi sila makapaniwala sa lakas na ipinakita ni Shin at sa katotohanang mag-isa nitong natalo ang isang human-demon hybrid. Agad namang tumakbo si Cicely papunta kay Shin nang mapansin niya ang maiitim na marka sa mukha nito dahil sa sobrang paggamit ng magic. Habang nagtitipon ang mga estudyante sa paligid ni Shin, dumating na rin ang Academy Guards. Isa sa kanila ang nagtanong kay Prince August, "Nasaan ang demonic human na ini-report ninyo?" Itinuro ni August ang walang ulong bangkay. Nabigla ang mga gwardya at lumapit sa katawan bago nagtanong, siya ang pumatay rito. Umiling si August, "Hindi, si Shin Wolford lang mag-isa." Biglang natahimik ang paligid. At makalipas ang ilang segundo, nagsigawan sa tuwa ang mga estudyante at gwardya habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Shin. Mula sa araw na iyon, nakilala si Shin Wolford bilang bayani na nag-isang tumalo sa demonyo. Kinabukasan, habang nasa paaralan ng mga estudyante, tahimik na nakatayo si Strum sa lugar ng labanan habang pinagmamasdan ang mga bakas ng nangyari. May bakas ng kasiyahan sa kanyang mga mata habang mahina niyang binulong, mukhang matagumpay nga ang eksperimento. Samantala, tahimik namang nakaupo si Shin kasama si August habang paulit-ulit niyang iniisip ang mga nangyari noong nakaraang araw. Mahinang tanong niya, gano'n na lang ba kadaling maging demonyo ang isang tao? Umiling si August, "Hindi, siguradong may kakaiba sa lahat ng ito." Muling bumalik sa isip ni Shin ang nangyari sa labanan. Naalala niyang malinaw pa ring magsalita at mag-isip si Cart kahit ganap na itong transformed. Doon niya naisip, sigurado akong may taong nasa likod ng lahat ng ito. Dahil dito, nagdesisyon si Shin na ipaalam kay Merlin ang lahat ng nangyari. Ngunit pagdating niya roon, nagulat siya nang makitang naroon si King Diziem na personal na pumunta upang parangalan si Shin dahil sa pagtalo nito sa demonyo ng mag-isa. Pero halatang hindi masaya si Merlin. Ayaw niyang madamay si Shin sa gobyerno o militar dahil natatakot siyang maulit ang mga trahedyang nangyari noon. Ipinaliwanag ng hari, noong unang lumitaw ang isang demonic human, nalipol ang aming hukbo. Walang makapigil sa kanya at namuhay sa takot ang mga tao. Pero ngayon, may bagong demonyong lumitaw at may nakatalo rito. Kailangang malaman ng mga tao kung sino ang nagligtas sa kanila upang muli silang magkaroon ng kapanatagan. Unti-unting naintindihan ni Merlin ang sitwasyon. Lumapit ang hari at yumuko bilang paggalang habang hinihingi ang kanyang pahintulot. Kalaunan, pumayag din si Merlin ngunit may mahigpit na babala. Kapag naramdaman kung gusto ninyong gamitin si Shin para sa militar o gobyerno, aalis kami agad sa bansang ito. Ngumiti ang hari at sumagot, "Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi mangyayari iyon." Habang naglalakad si Shin sa kabisera, tinitingnan siya ng mga tao ng may paghanga. Siya na ngayon ang bayaning nag-isang tumalo sa demonyo. Sa gilid naman, naiinggit na pinagmamasdan ng ilang babae sina Maria at Cicely habang magkasamang naglalakad kasama si Shin. May isa pang bumulong, isa kaya sa kanila ang fiancé niya? Narinig iyon ni Cicely at agad na mula. Napansin iyon ni Shin kaya sinabi niya, "Pasensya na kung naiilang ka sa mga sinasabi nila." Ngunit ngumiti si Cicely at sumagot, "Ayos lang. Sa totoo lang, masaya ako." Kalaunan, dumating sila sa akademya kung saan napakaraming estudyante ang nagtipon-tipon dahil gusto nilang sumali sa grupo ni Shin. Napatingin ang guro sa dami ng tao at napaisip, kapag pinapasok ko silang lahat, mawawalan na ng estudyante ang ibang divisions. Kaya nagdesisyon siyang magsagawa ng entrance exam. Sa huli, dalawa lamang ang pumasa. Isang lalaking nagngangalang Mark, anak ng isang sikat na blacksmith, at isang babaeng nagngangalang Olivia na ang pamilya ay may-ari ng isang sikat na bakery. Mainit na tinanggap ng mga kasalukuyang miyembro ang dalawang bagong kasapi. Lumapit si Shin kay Mark at sinabi rito na gusto niyang magpagawa ng bagong espada. Nagulat si Mark at sinabi, "Sa tingin ko hindi ako makakagawa ng espadang hihigit sa ginamit mo laban sa demonyo." Ngunit kalmado lang nang ngumiti si Shin. "Ordinaryong espada lang iyon.
Nilagyan ko lang ng high-speed vibration enchantment kaya nakakahiwa ito ng kahit ano. Ang kailangan ko ngayon ay isang matibay at matalas na sandatang pwede kong gamitin sa totoong laban. Agad namang tumango si Mark. Sige, gagawa ako ng espadang eksaktong kailangan mo. Samantala, lihim nang nagsimula si King Diziem ng plano upang malaman kung sino ang nasa likod ng pagpapalit ng tao bilang demonyo. At ang pangunahing pinaghihinalaan niya, si Strom. Nagpadala siya ng 2 mataas na opisyal upang imbestigahan ito. Ngunit nanatiling kalmado si Strom na para bang wala siyang pakialam sa lahat upang hindi siya makapagsabi ng anumang kainahinala. Nagsimula ang pagtatanong. Isa sa mga opisyal ang nagtanong kung paano nakakakita si Strom kahit natatakpan ng tela ang kanyang mga mata. Kalmado itong sumagot na gumagamit siya ng isang uri ng magic. Pero isa sa mga opisyal ay sobrang matalas mag-isip. Paikot-ikot itong nagtatanong hanggang sa hindi sinasadyang may nasabing mali si Strom. Hindi ko inaasahang magiging demonyo si Cart at mamamatay. Agad sumagot ang opisyal. Kung ganoon, sumama ka sa amin. Gusto naming makita mo ang lugar ng insidente. Nabalitaan naming isa kang high-rank kang magician at baka makatulong ka sa investigasyon. Pumayag namang sumama si Strom. Kasabay nito, abala sina Shin at ang kanyang mga kaibigan sa pagdidisenyo ng bagong espada. Matapos nilang pag-usapan ng plano, agad nila itong sinimulang gawin. Samantala, dinala naman ng mga sundalo si Strom sa security headquarters. Bahagyang nagtaka si Strom pero hindi ito lumaban. Patuloy siyang naglakad hanggang sa makarating sila sa isang malaking bakuran. Doon niya napansing napapalibutan na siya ng mga sundalo mula sa lahat ng direksyon. Nagtatakang tanong niya, ano ito? Bakit ninyo ako pinalilibutan? Lumapit ang commander at sinabi, inutusan kami ng hari na ilihim ang pagkakakilanlan ni Cart upang maprotektahan ang kanyang pamilya mula sa kahihiyan. Pero alam mo ang pangalan niya kahit walang nagsabi sa'yo. Patunay iyon na may kinalaman ka sa nangyari. Biglang natawa si Strom ng mapanukso. Akala ko magulo ang kahariang ito pero mukhang mas organisado kayo kaysa sa inaasahan ko. Magaling. Pagkatapos ay ngumisi siya, sa kahit anong paraan. Tapos na rin naman ang eksperimento ko rito. Panahon na para umalis ako. Agad sumigaw ang commander. Mga gwardya, hulihin siya. Samantala, naglalakad naman sina Shin at ang kanyang mga kaibigan sa lungsod upang ipagpatuloy ang paggawa ng espada. Bigla nilang naramdaman ng malakas na pagyanig mula sa malapit na lugar. Agad silang tumakbo papunta roon at nakita nilang napapalibutan si Strom ng mga sundalo, ngunit walang kahit isa sa mga ito ang nangangahas lumapit. Sumigaw ang isang opisyal. Siya ang taong ginawang demonyo si Cart. Pagkarinig ni Shin doon, agad sumabog ang kanyang galit. Siya pala yun, siya ang dahilan kung bakit napilitan akong pumatay ng tao. Sa matinding galit, agad nagpakawala si Shin ng napakalakas na atake laban kay Strom. Mabilis namang gumawa si Strom ng magical barrier at umiwas sa pag-atake. Pero hindi tumigil si Shin. Binasag niya ang lupa sa ilalim ni Strom upang mawalan ito ng balanse. Bigla namang lumipad si Strom papunta sa himpapawid. Nagulat si Shin. Unang beses niyang makakita ng flight magic. Walang pag-aalinlangan, inactivate niya ang magical device na nakakabit sa kanyang binti at agad siyang sumunod sa ere. Habang nasa himpapawid, umatake si Shin at hiniwa ang telang nakatakip sa mata ni Strom. At doon niya nakita, ang kumikislap na pulang mata nito. Isa rin siyang demonyo. Galit na sigaw ni Strom, gusto kong itago ang pagkakakilanlan ko pero sinira mo ang lahat. Huwag mong isipin na makakaalis ka rito ng buhay. Ngunit bago pa niya matapos ang pagbabanta, agad nagpakawala si Shin ng napakalakas na spell. Pinagsama niya ang liwanag ng araw sa isang concentrated blast at direktang pinakawalan ito kay Strom. Direktang tinamaan si Strom at tuluyang naglaho na para bang na-disintegrate ang buong katawan nito. Pero kahit nawala na si Strom, pakiramdam ni Shin ay may mali pa rin. Parang hindi pa talaga tapos ang lahat. Lumapit ang isa sa mga opisyal at ipinatong ang kamay nito sa balikat ni Shin. Itaas mo ang ulo mo, bayani. Iniligtas mo kaming lahat. Huwag kang malungkot. Lumapit naman ang isa pang opisyal at tinanong kung paano niya nagawa ang atake. Ipinaliwanag ni Shin kung paano niya ginamit ang liwanag ng araw bilang offensive energy source. Muling namangha ang lahat sa bilis ng kanyang pag-iisip, sa lakas niya, at sa bilis niyang gumawa ng desisyon. At doon nagtapos ang araw. Umuwi si Shin kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad sila, nasalubong nila si Melida. Lumapit ito kay Maria at pabulong na nagtanong. May namamagitan ba kina Shin at Cicely? Ngumiti lang ng mahinahon si Maria. May nararamdaman sila para sa isa't isa pero hindi pa umaamin si Shin. At si Cicely naman kahit napakarami nang nagtapat sa kanya noon. Lagi niya silang tinatanggihan. Mukhang si Shin ang una niyang totoong minahal. Napakaswerte mo talaga, Shin.
Habang naglalakad sila, napansin ni August na parang may iniisip si Shin. Kaya nagtanong siya, anong problema? May bumabagabag ba sa'yo? Nag-aalalang sumagot si Shin. Inulit ko kasi yung parehong spell na ginamit ko laban kay Strum pero iba ang naging resulta. Dati nakakagawa yon ng salamin pero ngayon butas lang ang nalikha. Pakiramdam ko may mali. Saglit na nag-isip si August bago nagsalita. Huwag kang mag-alala. Pumunta ka lang sa blacksmith at piliin mo lahat ng kailangan mo para sa espada mo. Huwag mo ring isipin ang gastos. Sasagutin niyon ng kaharian. Tanging ikaw lang ang kayang lumaban kay Strum kapag bumalik siya. Kaya kailangan mong maging handa. Kalaunan, nakarating sila sa workshop kung saan naghihintay sina Mark at Olivia. Halatang may namumuong espesyal na samahan sa pagitan ng dalawa. Sumama si Shin kay Mark upang simulan ng paggawa ng espada habang naiwan naman si Olivia kasama ang ibang estudyante. Pagpasok nila sa loob, galit agad ang ama ni Mark dahil tinawag siya habang nagtatrabaho. Ngunit nang malaman nitong ang prinsipe mismo ang naghahanap sa kanya, agad nawala ang galit nito at magalang silang tinanggap. Pagkatapos ay ipinakilala ni August si Shin. At nang malaman ng blacksmith na si Shin ang binatang nag-isang tumalo sa demonyo, labis itong namangha. Nang sabihin ni Shin ang mga katangiang gusto niya para sa espada, napuno ng saya at pagmamalaki ang puso ng blacksmith. Pagkatapos ng lahat, siya ang gagawa ng sandata ng bayani ng kaharian, isang karangalang magpapasikat sa kanilang workshop. Samantala, sa ibang imperyo, may kausap ang hari ng isa sa kanyang mga tauhan. Ipinaalam ng lalaki na lubos nang nasira ang Earlshid matapos ang pag-atake ng demonyo. Nakikita ko, mabuti, malamig na sagot ng hari bago agad magbigay ng utos na simulan ng pag-atake. Umalis ang lalaki na may masamang ngiti sa labi na tila may itinatagong madilim na balak. Samantala, natapos na ni Shin ang lahat ng kailangan sa blacksmith shop. Sa oras ding iyon, tapos na rin mag-usap ang mga babae. Bago sila umalis, tinanong ni Shin si Mark kung gumagawa rin ba sila ng iba pang bagay sa workshop. Sumagot si Mark na kaya rin nilang gumawa ng mga accessories at dekorasyon kung gugustuhin niya. Pagkatapos ay humarap si Shin kay Cicely at sinabi niyang gusto niya itong regaluhan. Agad na mula si Cicely sa hiya at lalo itong naging maganda sa paningin ni Shin. Dinala niya ito sa loob at pinapili ng gusto nitong bagay. Ngunit mahina lang nitong sinabi, "Ikaw na ang pumili para sa akin." Kaya nagpa siya si Shin na bigyan siya ng singsing. Nilagyan niya ito ng espesyal na protection spell bago niya mismo isinuot sa daliri ni Cicely. Hindi maipaliwanag ang saya sa mukha nito. Isang napakagandang sandali iyon na puno ng damdamin. Dumating na rin ang araw ng paggawad kay Shin ng Medal of Honor dahil sa pagtalo niya sa mga demonyo. Pumasok siya sa Grand Hall at buong kababang loob na tinanggap ang medalya. Pagkatapos noon, umakyat sa entablado ang hari at nagsalita sa harap ng lahat. Ito si Shin. Nang dalhin ko siya rito, ipinangako ko sa wise man at wise woman na hindi ko siya gagamitin para sa anumang layuning pampulitika. At ngayong araw, inuulit ko ang pangakong iyon sa harap ninyong lahat. Napatingin si Shin sa hari ng may paghanga. Isa talaga siyang tunay na hari, naisip niya. Kinabukasan, pumunta si Shin sa paaralan ngunit napapalibutan na naman siya ng mga tagahanga. Kaya gumamit na lang siya ng gate magic upang direktang mag-teleport papunta roon. Pagdating niya, muling namangha ang mga estudyante sa pambihira niyang mahika. Ngunit nang simulan niyang ipaliwanag kung paano ito gumagana, wala ni isa sa kanila ang nakaintindi. Gayunpaman, halatang may gusto siyang ipakita. Tinipon niya ang lahat ng estudyante at sinabi, "Kailangan ninyong palakasin ang magic ninyo. Kapag may digmaan sa hinaharap at hindi kayo handa, maaaring ikamete ninyo iyon." Hindi agad naintindihan ng mga estudyante ang ibig niyang sabihin. Kaya tinawag niya si Maria at pinagamit ng barrier spell. Madaling nabasag ang barrier nito. Pagkatapos ay tinawag niya si Cicely at pinagamit ang singsing na ibinigay niya upang gumawa rin ng barrier. Agad namang lumitaw ang napakalakas na depensa na may dobleng layer ng proteksyon. Ipinaliwanag ni Shin na minsan na niyang ginamit ang parehong barrier upang pigilan ang isang nakamamatay na poison attack. Kahit hindi nila lubusang maintindihan ang paliwanag, malinaw na kumbinsido ang mga estudyante matapos makita ang demonstrasyon. Nagdesisyon si Shin na magpakita pa ng mas malinaw na halimbawa. Nagpakawala siya ng bahagi ng kanyang napakalaking magical energy at agad na nang inig ang buong lugar. Doon lang tunay na naunawaan ng mga estudyante na nakatayo sila sa harap ng isang kapangyarihang lampas sa kanilang imahinasyon. Samantala, nalaman na buhay pa pala si Strum at nagtatago sa isang hindi kilalang lugar sa loob ng kabilang imperyo. Masama itong tumatawa na tila nagpapahiwatig ng panibagong kasamaan na paparating. Kasabay nito, dinala naman ni Shin ang mga estudyante sa tahanan ng wise man at wise woman upang mas maturuan pa sila tungkol sa magic.
Sinimulan ni Merlin na ipaliwanag ang paraan ng pag-iisip ni Shin at ang pambihira nitong kakayahan, pinatutunayang tunay ngang espesyal ang batang ito. Pagkatapos noon, ginamit ni Merlin ang gate spell, katulad ng madalas gawin ni Shin. Maging si Shin mismo ay nagulat dahil hindi niya alam na kaya rin palang gamitin ni Merlin ang ganoong uri ng mahika. Lalong humanga ang mga estudyante at mas lalo pang lumaki ang kanilang excitement. Unti-unti na nilang nauunawaan kung gaano kalakas at kalawak ang mahika ni Shin. Samantala, naintindihan na rin ni Melda ang tunay na dahilan ng mga kilos ni Merlin. Ayaw nitong makita ng ibang tao si Shin bilang isang nilalang na parang hindi mula sa mundong ito. Kinabukasan, habang nasa paaralan ng mga estudyante, ipinagpatuloy nila ang kanilang espesyal na training. Kitang-kita na ang epekto nito sa kanilang katawan. Natapos na rin ang espada ni Shin kaya agad niya itong kinuha. Bumili rin siya ng mga protective gear para sa lahat upang masigurong ligtas sila sa mga labanan. Biglang lumapit si August at nagtanong, ano sa tingin mo kung bigyan pa natin ng mga espada na katulad ng sayo ang hukbo? Sumagot si Shin, ideya yon ni Tony. Kung papayag siya, wala akong tutol. Dagdag pa ni August, malapit na ang digmaan. Kapag lumala ang laban, baka kailanganin ding isama sa combat ang mga estudyante. Maliban sa'yo, syempre, ipinagbabawal ka ng Royal Decree. Matatag na sumagot si Shin, totoo yon, hindi ako lalaban ng direkta kasama ninyo. Pero kung nasa panganib kayo, darating ako. Kaibigan ko kayo, hindi ko kayo basta iiwan. Ilang araw ang lumipas, sumiklab ang digmaan. Sa ikalawang imperyo na tinatawag na Bolo Sivia, galit na galit ang hari. Malaki ang naging pagkalugi ng kanyang hukbo at ang ulat na natanggap niya tungkol sa Ars Haido ay pawang kasinungalingan. Sigaw niya ng galit, maghihiganti ako, Zest. Puputulan ko ang ulo mo. Si Zest ang nagpakalat ng pekeng impormasyon na sinasabing magulo ang Ars Haido. Biglang pumasok ang isang kawal at iniulat ang isang trahedya, biglang lumitaw ang mga demonic beasts at inaatake ang mga sibilyan. Natigilan ng hari at agad inutusan ng kanyang hukbo na umatras at protektahan ang mga tao. Samantala, sa Ars Haido, kabaligtaran ang sitwasyon. Nakamit nila ang matinding tagumpay. Naisip ng commander na habulin pa ang umatras na kalaban upang tuluyan silang maubos. Ngunit biglang may sumigaw na kawal. Demonic beasts. Inaatake nila ang unahan ng hukbo. Maraming sugatan. Natigilan ng commander at napasigaw. Ano bang nangyayari dito? Bumalik tayo sa imperyo ng Bolo Sivia. Sa kabuuan ng lungsod, kumalat ang mga demonic beasts. Wala nang ligtas na lugar, mga kalsada at bahay ay inaatake na rin. Puno ng sigawan at kaguluhan ang buong lugar. Sa gitna ng lahat, kalmadong naglalakad si Strom kasama ang isang babae na nagngangalang Mira na siya mismo ang ginawang demonyo. Unti-unti nang lumabas ang katotohanan, lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Strom. Pinagamit niya si Zest ng peking impormasyon upang iliga ang hari at ipadala ito sa pag-atake sa Ars Haido. At nang bumalik nga ang hari sa kanyang kaharian, wala siyang nakita kundi mga guho. Wasak ang lungsod, patay ang mga tao, at ang lahat ay naging abo. Dahan-dahan siyang pumasok sa palasyo na puno ng gulat at sakit. At doon, nakita niya si Strom na nakaupo sa trono, may mapanlait na ngiti. Maligayang pagbabalik, kamahalan, wika ni Strom. Sa isang iglap, ginamitan niya ng mahika ang hari upang maparalisa ito. At sa isang kilos lamang, tinapos niya ang buhay nito. Sa araw na iyon, idineklara ni Strom ang sarili bilang bagong pinuno ng imperyo ng Bolo Sivia. Bumalik tayo sa hukbo ng Ars Haido na nakarating sa hangganan ng imperyo. Natigilan ng lahat sa kanilang nakita, wasak na mga bahay, nagkalat na mga bangkay, at paligid na puno ng sigaw at lungkot. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Strom sa ere. Maligayang pagdating sa kabisera. Isang karangalan ng inyong pagdating. Agad na naunawaan ng commander na lahat ng nangyari sa kanila ay bunga ng tusong plano ni Strom. Pagharap niya sa unahan, isang nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanya, napakalaking hukbo ng mga demonyo ang papalapit mula sa malayo. Dahil dito, mabilis siyang nagdesisyon na umatras kasama ang kanyang hukbo upang mailigtas ang kanilang mga buhay. Pagbalik nila sa Ars Haido, agad niyang ikinwento sa hari ang lahat ng kanyang nasaksihan. Sumagot ang hari, tama ang naging desisyon mong umatras. Agad nagdeklara ng state of emergency sa buong kaharian at ipinaalam sa lahat ang napakalaking banta mula sa kanluran. Habang patuloy na dumarami ang mga demonic beasts, naging malinaw na kailangang mas lumakas at mas maging handa ang mga estudyante ng Magic Academy. Doon lumitaw ang kanilang guro at ibinunyag ang masamang balita. Buhay pa si Strom at nasakop na niya ang imperyo ng Bolo Sivia. Dahil dito, napagdesisyonan na daraan ang lahat ng estudyante sa matinding training kasama ang Night Academy. Pumayag naman ang lahat, ngunit ramdam pa rin ang tensyon.
Matagal nang minamaliit ng mga night students ang mga mage at itinuturing silang mahihina at walang silbi sa tunay na labanan. Sinubukan ni Shin na ipaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaisa, ngunit walang nakinig sa kanya. Kalaunan, pinagsama-sama ang mga estudyante mula sa dalawang academy, at bawat karwahe ay may tig-apat na estudyante mula sa bawat panig. Pagkaupo pa lang nila, agad nang ipinakita ng mga night students ang kanilang kayabangan. Isa sa kanila ang nagsabi, "Hindi naman namin kailangan ng mga mage sa labanan." Muli, sinubukan ni Shin na ipaliwanag ang halaga ng teamwork pero binaliwala lang siya. May isa pang babaeng nagsalita ng may pangmamaliit. "Huwag kang masyadong mayabang dahil lang nakapatay ka ng demonyo." Narinig iyon ni August at napangiti siya. "Kung ganoon, Shin, huwag kang papatay ng kahit isang demonyo. Hayaan nating ipakita nila ang kaya nila." Kalmadong sumagot si Shin. "Kung iyon ang gusto mo." Maya-maya, nakarating sila sa Enchanted Forest kung saan sina Zeke at Chris ang nakatalagang supervisor. Pareho silang lubos na iginagalang ng mga estudyante. Ipinaliwanag ni August ang sitwasyon at sinabi, "Hayaan nating ipakita ng mga night students ang kakayahan nila." Ilang minuto pa lamang silang naglalakad nang biglang sumulpot ang isang napakalaking demonic boar. Agad sumugod ang mga night students, ngunit hindi nila ito mapigilan. Mabilis silang natalo at malubhang nasugatan. Pagkakita rito, agad sumugod si Shin at sa isang iglap lamang ay pinatay ang halimaw. Doon nila nakita ang napakalaking agwat ng lakas ni Shin kumpara sa iba. Agad namang tumakbo si Cicely papunta sa mga sugatang estudyante upang gamutin sila. Kitang-kita ang kanyang kabaitan sa bawat kilos niya. Dahil dito, lumapit ang mga night students at humingi ng tawad sa naging asal nila kanina. Unti-unting nawala ang tensyon at nagsimulang magkaisa ang dalawang grupo. Gayunpaman, hindi maitago ni Shin ang kanyang pagseselos habang nakikita niyang malapit na nakikipag-usap si Cicely sa mga night students. Hindi nagtagal, dalawang estudyante ang nagmamadaling tumakbo papunta kay Zeke. "Dalhin ninyo agad ang squad at umatras. Mahigit 100 demonic beasts ang papunta rito." Tumingin si Shin kay Zeke at sinabi, "Hayaan ninyo akong harapin sila ng mag-isa." Saglit na nagdalawang isip si Zeke bago sumagot, "Sige, pero mag-ingat ka." Lahat ay natakot habang papalapit ang napakalaking hukbo ng mga halimaw. Ngunit nanatiling kalmado si Shin. Naglabas siya ng isang napakalakas na spell at sa loob lamang ng ilang segundo, nilipol niya ang lahat ng demonic beasts. Doon tuluyang naunawaan ng mga night students kung gaano kalakas ang mage na minamaliit nila. Lumapit ang babaeng ng insulto kay Shin kanina at yumuko. "Pasensya na sa sinabi ko." Pagkatapos ay tumingin siya kay Cicely at nagsabi, "Pasensya na rin sa pag-insulto ko sa boyfriend mo." Agad na mula sina Shin at Cicely habang napagtanto ng lahat ang tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa. Mula noon, nagsimula ng magtulungan ng maayos ang buong grupo. Naunawaan ng bawat isa ang halaga ng kanilang mga kakayahan at natutunan ng mga night student na mahalaga rin ang magic gaya ng espada. Kalaunan, lumapit si Zeke kay Shin at nagsabi, "Napakataas ng level ng squad mo. Maaaring kayo na ang pinakamalalakas na mage sa buong imperyo." Mapagkumbabang sumagot si Shin, "Siguro, ako naman ang nagtuturo sa kanila. Pero ang pinakamahalagang bagay ay manatiling mapagkumbaba." Pagkatapos ay nagtanong si Zeke, "Pwede ba akong sumali sa grupo ninyo?" Bago pa makasagot si Shin, sumingit si August. "Parte ka ng military. Kapag sumali ka sa kanila, maaaring magdulot iyon ng problemang pampulitika." Tinanggap iyon ni Zeke at muling nagtanong, "May iba pa ba akong dapat malaman?" Sumagot si August, "Eto ang payo ko, palakasin mo ang magical energy mo araw-araw. Iyan ang susi para maging malakas. Tingnan ninyo ang barriers ni na Maria at Cicely. Mas matibay na iyon kaysa dati dahil sa training at paglakas nila." Namangha si Zeke sa laki ng kanilang progreso, ganoon din ang buong squad na ngayon ay nagtutulungan na ng maayos. Pero kahit ganoon, may bahid pa rin ng lungkot sa mukha ni Shin. Mahina niyang sinabi, "Pakiramdam ko, nang turuan ko kayo ng ganitong klase ng magic, na bago ko rin ang takbo ng buhay ninyo. At baka magdala pa ito ng problema balang araw." Tumango si August at nagsabi, "Tama ka. Posibleng maging elite unit kayo sa hinaharap at ang ganoong klase ng lakas ay siguradong mapapansin ng ibang bansa." Ngunit sabay-sabay na sumagot ang lahat, "Ipinagmamalaki namin kung ano kami ngayon. Ikaw ang nagturo sa amin ng tamang landas, Shin." Ngumiti si Shin ng totoo at masaya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muli niyang naramdaman ang tunay na saya. Pagkatapos doon, dinala niya silang lahat sa training ground. Doon naging malinaw kung gaano nakalaki ang inilakas ng mga lalaki. Sinabi ni August, "Hindi dapat malaman ng kahit sino ang tungkol sa lakas ng mga ito." Sumagot si Shin, "Huwag kang mag-alala. Dito ako madalas mag-training noon at wala pang ibang taong nakakapunta rito."
Pagkatapos ay tinipon ni August ang lahat at seryosong nagsalita. May gusto akong sabihin sa inyo. Isa itong state secret. Pero sasabihin ko dahil hindi na kayo ordinaryong tao. Ikinwento niya ang nangyari sa ikalawang imperyo, ang pagkawasak at malawakang pagpatay na naganap doon. Napatulala ang lahat sa gulat at lungkot. Dagdag pa niya, sa bawat pag-atake, lalo pang dumarami ang mga demonyo. Mukhang malapit na natin silang harapin. Pagkarinig niyon, napaisip si Shin. Ano kayang balak ni Strum? Pagkatapos noon, nagpa siya si Shin na magdaos sila ng summer training camp. Agad namang pumayag ang lahat at natuwa sa ideya. Ngunit nagkaroon sila ng problema kung saan sila mananatili. Sa huli, napagdesisyonan nilang sa bahay ni Cecily magpalipas ng gabi dahil may hot springs doon ang kanilang pamilya. Pagkatapos ng training, makakapagpahinga rin sila ng maayos. Pagkatapos nito, sinabi ni Shin kina Merlin at Melida ang tungkol sa training camp. Nagustuhan nila ang ideya at agad itong inaprobahan. Ngunit sinabi ni Melida na sasama siya bilang supervisor dahil hindi dapat magkasama ang mga lalaki at babae ng walang bantay. Nagdesisyon din si Merlin na sumama upang tumulong sa training. At nang dumating ang araw ng pag-alis, naghanda ang lahat, sumakay sa mga karwahe, at bumiyahe papunta sa tahanan ng pamilya ni Cecily. Sa daan, nakasalubong nila ang ilang magical beasts. Ngunit kumpara sa kasalukuyan nilang lakas, napakahihina na ng mga ito. Isa lamang sa mga babaeng miyembro ng grupo ang mabilis na tumalo sa kanila sa loob ng ilang segundo. Malinaw na malaki na talaga ang epekto ng kanilang training. Sa wakas, nakarating sila sa bahay ni Cecily at mainit silang sinalubong ng kanyang pamilya. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang pumasok sa hot springs upang magpahinga. Doon nagsalita si Merlin. Salamat sa inyong lahat dahil naging kaibigan kayo ni Shin. Dagdag pa niya, noong bata pa siya, palagi siyang nag-iisa. Akala ko habang buhay na siyang magiging ganoon. Pero ngayon, masaya ako dahil mayroon na siyang mga kaibigang maaasahan. Natuwa ang lahat sa sinabi ni Merlin. Pagkatapos ay nagsalita si August. Hindi, kami ang masayang naging kaibigan namin si Shin. Nagpatuloy siya, buong buhay ko, bahagi ako ng royal family. Wala akong nakilalang taong trinato ako bilang normal na tao hanggang makilala ko si Shin. Tinuring niya akong parang pinsan lang at hindi kailanman ipinamukha na prinsipe ako. Nagbigay rin ng papuri kay Shin ang iba pa niyang mga kaibigan. Pagkatapos ay tumingin si Shin sa kanyang lolo at nagsabi, hindi ako magkakaroon ng mga kaibigan kung hindi dahil sa'yo, Grandpa. Nagpapasalamat ako sa lahat ng itinuro mo sa akin. Labis na naantig si Merlin at napaluha sa saya. At doon nagtapos ang araw. Kinabukasan, nagsimula muli ang training. Si Merlin ang nag-supervise habang si Melida naman ang nagturo sa kanila kung paano gumawa ng magical tools. Masayang-masaya si Shin dahil suportado siya ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay sinabi niya, habang lumalakas kayong lahat, kailangan ko rin sigurong dagdagan pa ang sarili kong lakas. Agad kinabahan ng mga lalaki at dahan-daang lumayo sa kanya. Ngumiti si Shin at sinabi, huwag kayong mag-alala. Magiging ayos lang ang lahat. Pagkatapos noon, sinimulan niyang ihanda ang kanyang spell at gumawa ng shield upang protektahan sila sa magiging impact nito. Napakalakas ng spell kaya natakot ang lahat sa sobrang pressure na naramdaman nila. At pagkatapos, boom! Isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa lugar at 4 na bundok ang tuluyang naglaho dahil sa lakas ng spell. Maging si Melida ay napasigaw kay Shin dahil sa ginawa nito sa mga bundok. Gayunpaman, masaya pa rin ang lahat at doon muna nagtapos ang kanilang training. Pagkatapos ng training, kinausap ni August si Shin at hiniling na dalhin siya sa palasyo upang makakuha ng pinakabagong impormasyon tungkol sa mga demonyo at sa kalagayan ng kaharian. At gaya ng hiling niya, dinala siya ni Shin sa palasyo. Pagdating nila roon, may isang babaeng naghihintay sa kanila. Siya nga pala ang fiancé ni August. Magalang niyang ipinakilala ang sarili kay Shin at sinabi, August, nagre-relax ka sa resort habang iniiwan mo ako rito. Sasama ako sa inyo. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Maging ang kapatid na babae ni August ay nagsabi rin. Sasama rin ako. Dahil humahanga ito kay Melida at gusto nitong matuto mula sa kanya. Sa puntong iyon, mas mukha ng field trip ang training camp kaysa isang seryosong training. Hindi sang-ayon si August sa ideya, pero pinayagan sila ng hari at sinabi rito na isama na sila bilang pahinga rin mula sa nakasanayang buhay sa palasyo. Dinala sila ni Shin sa syudad gamit ang teleportation magic at sabay-sabay silang naglibot. Pero halatang naiirita si Ellie kay August dahil palagi na lang nitong binabanggit si Shin sa palasyo. Shin dito, Shin doon, Shin lagi, at wala na raw itong ibang bukang bibig. Sinabi ni August sa kanya, kapag kasama ko si Shin, pakiramdam ko nasa bahay lang ako. Nagtampo si Ellie at sumagot, so ibig mong sabihin, hindi mo nararamdaman iyon kapag kasama mo ako?
Agad namang sinabi ni August, hindi ganoon. Kapag kasama kita, payapa ang pakiramdam ko. Labis na naantig si Ellie sa narinig niya at halatang natuwa siya sa sinabi nito. Pagkatapos noon, pumunta sila sa isang restaurant. Habang naglalakad, sinabi ni August kay Shin, hindi ka pa ba magko-confess kay Cicely? Ano pa bang hinihintay mo? Natarante si Shin at sumagot, sino bang nagsabing gusto niya ako? Tumawa si August at sinabi, kaibigan, halatang halata naman. Alam ng lahat. Sumagot si Shin, paano kung i-reject niya ako? Ngumiti si August, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa bahay ni Cicely upang magpakilala. Halatang sobrang kinakabahan si Shin. Habang nagkakakilala sina Ellie at Mai sa lahat, sinabi naman ni Shin sa kanyang lola na humahanga si Mai kay Melida. Lumapit si Melida kay Mai, hinawakan ang kamay nito, at nagsabi, ang gaganda talaga ng kamay ng mga babae. Hindi tulad ng kay Shin noong bata pa siya. Sobrang nahiya si Shin habang nagtawanan ng lahat at sumang-ayon sa sinabi ni Melida. Pero biglang nasabi ni Cicely nang hindi nag-iisip, masaya akong hahawakan ang kamay ng magiging anak namin. Ang tinutukoy niya ay ang magiging anak nila ni Shin. Napatingin ang lahat sa kanya sa sobrang gulat. Nang mapagtanto ni Cicely ang sinabi niya, agad siyang namula at tumakbo palayo dahil sa hiya. Lumapit si August kay Shin at sinabi, ito na ang pagkakataon mo. Mag-confess ka na bago pa siya lalong mapahiya. At nang gabing iyon, habang naglalakad si Shin sa labas, nakita niya si Cicely na mag-isang nakaupo. Lumapit siya rito upang makipag-usap. Mabilis ang tibok ng puso niya habang nakatayo sa harap nito. Unang nagsalita si Cicely. Pasensya ka na kung napahiya kita kanina. Ngunit sumagot si Shin, hindi. Sa totoo lang, sobrang saya ko. Pagkatapos ay sinabi niya, naalala mo ba nung una kitang makita, Cicely? Tumango siya. Siyempre naman. Nagpatuloy si Shin, nung una kitang makita, sinabi ko agad sa sarili ko na napakaganda mo, napakabait, at napakaganda ng personalidad mo. Ngumiti si Cicely at sumagot. At noong una kitang makita, naisip ko namang gwapo ka at napakalakas mo. Tinipon ni Shin ang lahat ng lakas ng loob niya at direktang sinabi, mahal kita. Hindi napigilan ni Cicely ang kanyang emosyon at napaluha siya sa sobrang saya. Akala ko mabait ka lang sa akin gaya ng pagiging mabait mo sa iba. Pero ngayon sinasabi mong mahal mo ako. Pagkatapos ay sinabi niya rin, mahal din kita. Biglang naging tahimik at puno ng saya ang paligid. Pagkatapos noon, hiniling ni Shin na maging girlfriend niya si Cicely at agad naman itong pumayag. Ngunit bago pa sila tuluyang matapos sa pag-uusap, nadiskubre nilang pinapanood pala sila ng lahat mula sa malayo. At mula noon, opisyal nang naging magkasintahan sina Shin at Cicely. Kinabukasan, parehong halatang nahihiya sina Shin at Cicely dahil sa nangyari noong gabi. Sinabi ni Cicely na kailangan nilang ipaalam ito sa kanyang pamilya dahil ayaw niyang may itinatago sila. Kaya dinala siya ni Shin sa bahay nila upang magpaliwanag. Sobrang kinakabahan si Shin habang kaharap ang ama ni Cicely. Direkta niyang sinabi rito na mahal niya ang anak nito, pumayag si Cicely na ligawan siya at naroon siya upang humingi ng pahintulot. Nagulat si Shin nang makita niyang masaya pala ang ama ni Cicely para sa kanila. Ngunit pagkatapos noon, nagsalita ang ina ni Cicely. Isa kaming respetadong pamilya. Hindi namin papayag ang lumabas-labas ka kasama ng anak namin kung hindi kayo formal na engaged. Agad namang pumayag si Shin sa kondisyong iyon at tinanggap ang engagement. Labis na natuwa si Cicely at napaluha sa sobrang saya dahil na-engage siya sa taong mahal niya. Namumula man siya sa hiya, kitang-kita naman kung gaano siya kasaya. Pagkatapos noon, bumalik muli ang focus sa training ng grupo. Mas lalo pa silang lumakas at lumaki ng husto ang kanilang magical energy. Namangha rito sina Ellie at Mai. At hindi tulad ni Ellie, taglay rin ni Mai ang potensyal upang maging isang napakalakas na mage. Samantala, si Strom naman ay nasa Empire of Bolivia. Iniulat ni Mira sa kanya na malapit na nilang tuluyang mapabagsak ang kaharian. At simple lamang ang isinagot niya. Mabuti. Samantala, nagsimula namang mag-aral si Shin ng panibagong klase ng magic. Kinabahan ng lahat kaya agad silang gumawa ng protective barriers para protektahan ang sarili nila. Ngunit sinabi ni Shin na hindi naman offensive ang magic na gagamitin niya kaya ibinaba rin nila ang barriers. At doon, nagawa ni Shin na magpalutang ng mga bato gamit ang flight magic. Napatulala ang lahat sa nakita nila. Mas lalo pa silang nagulat nang makita nilang lumilipad na rin mismo si Shin tulad ni Strom. Dahil dito, magkakaroon siya ng mas malaking kalamangan sa mga susunod na laban. Pagbalik ni Shin sa bahay, sinabi niya kina Melida at Merlin ang tungkol sa nangyari at pati na rin ang engagement nila ni Cicely. Humingi siya ng paumanhin dahil ginawa nila iyon nang hindi muna nagpapaalam. Ngunit naging maunawain sina Melida at Merlin.
At agad nilang sinabi na pupunta sila sa bahay ni na Cicely upang maayos sa pag-usapan ng lahat kasama ang kanyang pamilya. At dumating nga sina Melida at Merlin sa bahay ni na Cicely at naupo kasama ang pamilya nito. Unang nagsalita si Melida at sinabi niya ang buong katotohanan tungkol kay Shin na hindi nila ito tunay na apo. Ginawa niya yon upang malaman kung matatanggap ba talaga ng pamilya ni Cicely si Shin kung sino siya at hindi lamang dahil apo ito ng wise man at wise woman. Ayaw niyang mabigla sila kapag nalaman nila ang totoo balang araw. Ngunit sumagot ang ama ni Cicely, hindi ko inaprubahan si Shin dahil apo siya ni na Melida at Merlin. Inaprubahan ko siya dahil nakita kong tunay niyang mahal si Cicely at handa niya itong protektahan. Pagkatapos ay nagsalita rin si Cicely. Mahal ko si Shin. Hindi ko kailanman tiningnan kung sino siya o kung saan siya nanggaling. Naging emosyonal ang sandali habang parehong masaya ang dalawang pamilya. Nagpasalamat si Shin kina Merlin at Melida sa pagpapalaki sa kanya at sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Pagkatapos noon, itinakda na rin ang opisyal na petsa ng kanilang engagement. Samantala, bumalik muli ang focus sa training ng grupo. Dinalhan sila ni Shin ng mga bagong uniform na nilagyan niya ng iba't ibang enchantments gamit ang kanyang magic. May heat resistance ang mga ito, mas mabilis na healing, at marami pang ibang kakayahan. Ginawa niya yon dahil magsisimula na ang kanilang tunay na training laban sa mga Calamity Class Monsters, ang pinakamapanganib na klase ng demonic beasts. Pagod na ang lahat pero sinabi ni Shin, huwag kayong mag-alala. Malalakas na kayo ngayon. At nagsimula nga ang kanilang training. Humarap sila sa isang napakalaking demonic lion. 5 tao muna ang pinili ni Shin para lumaban. Kahit natatakot sila sa simula, nalampasan nila ang takot na iyon at matagumpay nilang natalo ang halimaw. Dahil doon, nagkaroon din ng kumpiyansa ang iba. Isa-isa nilang natalo ang sarili nilang demonic beasts. Maayos na maayos ang takbo ng lahat. Lumipas ang ilang araw at dumating na ang araw ng engagement ceremony ni na Shin at Cicely. Nakatayo si Shin sa harap ng salamin habang naghahanda. Pagkatapos ay pumasok si Cicely. Napakaganda niya. Hindi makapaniwala si Shin sa sobrang ganda ng kanyang magiging asawa. At sinabi niya rito, kapag nakita ng buwan ang ganda mo ngayon, baka magselos pa ito. Pagkatapos noon, pumasok ang ina ni Cicely at sinabi, hinihintay na kayo ng lahat sa labas. Sabay na lumabas sina Shin at Cicely suot ang kanilang mag-agarang kasuotan. Nakatayo ang hari kasama ang iba pang bisita habang pinapanood sila. At doon opisyal na inanunsyo ang kanilang engagement. Nagdiwang ang lahat at napuno ng saya ang buong selebrasyon. Pagkatapos ng seremonya, na mag-isa na lamang sina Shin at Cicely. Naglabas si Shin ng singsing. Pagkatapos ay sinabi niya, alam kong medyo binabago ko ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga bagay, pero papayag ka bang maging asawa ko? Agad namang pumayag si Cicely. Isinuot ni Shin ang singsing sa kanyang daliri at hindi maitago ni Cicely ang sobrang saya niya. At doon nagtapos ang araw. Kinabukasan, makikitang lumilipad sa himpapawid ang buong grupo. Siyempre, yun ay dahil gumamit si Shin ng flight magic sa kanila. Kinokontrol nila ito gamit ang wind magic habang napakaganda ng panahon. Pagkatapos noon, tinawag sila ni Shin gamit ang isang microphone na siya mismo ang gumawa. Namangha ang lahat sa mga imbensyon ni Shin. Samantala, bumalik naman tayo kay Strom at sa kanyang grupo. Sinabi ni Mira sa kanya, halos nabura na natin ang buong imperyo. Nasakop na rin ng mga demonyo ang halos lahat ng baryo at bayan. Dahil dito, lalo pang dumami ang bilang ng mga demonyo sa mundo. Pagkatapos noon, tinipon ni Strom ang mga demonyo at nagsimula silang magdiwang. Mukhang wala na siyang balak pang gawin dahil natupad na ang pangunahing layunin niya, ang pabagsakin ng Empire of Bolovia. Ngunit may isang demonyong sumigaw, hindi tayo dapat tumigil dito. Dapat magpatuloy tayo sa pagpatay, pananakop, at pagwasak. Sumagot si Strom, gawin ninyo ang gusto ninyo. Pero huwag ninyo akong idadamay. Kung sino ang gustong sumama sa inyo, hayaan ninyo sila. At nga, may grupo ng mga demonyong nagtungo sa isang bayan malapit sa kaharian ng Earlshide na tinatawag na Swede, balak nilang wasakin iyon at patayin ang lahat ng tao roon. Ngunit may napansin si Mira. Tinanong niya si Strom, bakit mo ba talaga galit na galit ang Bolovia? Tahimik na sumagot si Strom, tama nga pala. Hindi ko pa pala naikukwento ang nakaraan ko. At doon niya sinimulang ikwento ang kanyang buhay. Bago siya naging demonyo, Aloe Vera ang pangalan niya. Isa siyang mayaman at respetadong tao na mabait sa lahat, mayaman man o mahirap. Pantay-pantay niyang tinatrato ang mga tao at hindi siya nang mamaliit ng kahit sino. Dahil doon, napakasikat ni Aloe Vera. Minsan, may isang magsasakang nagtanong sa kanya, bakit mo ginagawa ito? Mayaman ka pero tinatrato mo kaming parang kapantay mo lang. Ngumiti si Aloe Vera at sumagot, noong bata pa ako, napansin ko kung gaano kasama tratuhin ang mahihirap sa bansang ito.
Pero nang bumisita ako sa ibang kaharian, namangha ako sa ganda ng samahan ng mga tao roon. Walang diskriminasyon at pantay-pantay ang tingin nila sa isa't isa. Kaya nagdesisyon akong mamuhay ng ganoon upang mabago rin ang imperyo natin. At hindi ordinaryong tao si Aloe Vera. Isa siya sa mga kandidatong maaaring maging susunod na pinuno ng kaharian. Isang gabi, umuwi siya sa kanyang bahay at sinalubong siya ng kanyang asawa. Malapit na itong manganak at halatang napakasaya nilang dalawa. Ngunit nagtipon-tipon ng mga maharlika kasama si King Hydra upang pag-usapan si Aloe Vera. Galit sila sa mga prinsipyo nito tungkol sa pagkakapantay-pantay ng mayaman at mahirap. Sinabi nila, kailangan natin siyang alisin bago pa siya maging hari. Kapag nangyari yon, magiging pantay-pantay tayong lahat. Sumang-ayon si Hydra at gumawa sila ng plano upang tuluyang alisin si Aloe Vera. Ang unang hakbang ay pinin siya papunta sa kabisera kung saan personal siyang haharapin ni Hydra. Habang papunta sina Shin at ang kanyang grupo, tuluyan ng nilusob ng mga demonyo ang buong kaharian. Kumalat ang mga halimaw sa bawat sulok habang winawasak ang mga bahay at walang awang pinapatay ang mga tao. Desperadong lumalaban ang mga sundalo ng Swede pero malino na hindi nila kakayanin ang napakalaking hukbo ng mga demonyo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos si Shin at ang kanyang grupo. Hinati niya sila sa magkakapares upang iligtas ang mga mamamayan at sugpuin ang mga halimaw sa iba't ibang bahagi ng kaharian. Si Sicily naman ay naiwan sa likuran upang gamutin ang mga sugatan gamit ang kanyang healing magic. Mabilis na pinabagsak ni na Maria at August ang mga demonyong humaharang sa kanila. Samantala, ipinakita rin ng ibang miyembro ng grupo ang resulta ng kanilang matinding pagsasanay. Ang mga dating ordinaryong estudyante ay ngayoy lumalaban na parang mga bihasang mandirigma. Sa kabilang banda, patuloy na sumusulong ang pinakamalalakas na demonyo papunta sa sentro ng kaharian. Naramdaman ni Shin ang napakalakas na masamang enerhiya kaya agad siyang nagtungo roon. Pagdating niya, nadatnan niya ang isang higanteng demonyong nilalang na halos wasakin na ang buong lugar. Hindi na nag-atubili si Shin. Agad siyang lumipad gamit ang kanyang flight magic at sumugod laban sa halimaw. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng napakalakas na spell na Psalm Iris sa nilalang sa isang iglap. Yumanig ang buong paligid dahil sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Dahil dito, muling lumakas ang loob ng mga sundalo at mamamayan. Nagsimula silang maniwalang may pag-asa pa silang mailigtas ang kanilang kaharian. Ngunit habang nagpapatuloy ang labanan, may isang taong tahimik na nagmamasid mula sa malayo, si Strom. Nakangiti siya habang pinapanood si Shin. Mahinang sinabi ni Strom, kahanga-hanga ka talaga, Shin Wolford, pero hindi pa ito ang katapusan. Kasabay nito, napansin ni Shin ang kakaibang presensya mula sa malayo. Pakiramdam niya ay may mas malaking panganib pang paparating. At doon nagsimula ang mas matinding laban na magpapabago sa kapalaran ng buong mundo. Isang ina ang desperadong tumatakbo kasama ang kanyang anak habang hinahabol sila ng mga demonyo. Wala na silang matakbuhan at tila katapusan na nila. Pero bago pa man sila maabutan, biglang dumating si Shin at sinipa ng malakas ang isa sa mga demonyo, dahilan para tumilapon ito sa malayo. Agad niyang pinakalma ang mag-ina bago mabilis na pinatay ang natitirang mga demonyong umaatake sa kanila. Sinabi rin niya na dumating na ang mga reinforcement at magiging ligtas na muli ang kaharian. Labis ang ginhawang naramdaman ng ina at agad silang nagpatuloy sa paglikas. Habang iyon ay nangyayari, kausap naman ni Shin si Sicily. Hindi nila alam na may isang sundalo ni Zest na nagngangalang Lawrence ang nagtatago sa paligid. Maingat itong kumikilos upang hindi mahalata ni Shin dahil nais niyang subukan at obserbahan ang tunay nitong lakas. Mukhang mas lalo pang titindi ang sitwasyon. Samantala, umakyat si Og sa pinakamataas na bahagi ng kaharian at nagsalita gamit ang mikropono. Pinalakas niya ang loob ng mga mamamayan at sundalo. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo dahil kaming ultimate magicians ang magtatanggol sa inyo. Pagkatapos ay hinarap niya ang mga demonyo at malakas na sinabi, ngayon naman ang oras ninyo para durugin. Naghiyawan ng buong kaharian